Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So we're back again sa Toolshed, and today minarapat kong gawa ng video yung nagre-request sa atin regarding dito sa ating high power relay. So nilagay ko na dito, yan. Ito yung relay natin na from JQX na 80 amps, and this time ang coil net na ginagamit natin dito is yung 220 volts AC. So hindi yan 12 volts. So ang nakalagay dyan, ang nakakonect dyan ay lahat dyan ay AC. So iba ang sequence nito. Pero yung ginawa ko dito sa yan, yung snuddy na inverter ang gamit natin. Nilagyan ko ito ng yan, yung Toya app na 3-in-1 or 6-in-1 na meter na energy meter na may Wi-Fi. So this can be accessed through wireless. Pwede kong i-access yan through my cellphone at any given place. Pwede kong i-off or i-on yan. So yan, kapag in-off ko yan, seamlessly lilipat yan sa ating AC. So dito yung AC natin sa ngayon ay naka 0-0 yan. Wala tayong consumption dahil ang ginagamit natin ay solar. So ito, i-explain ko lang kung ano yung sequence nitong ating high power relay na 220 volts. So dyan, ang nakakabit natin dyan, yung sa itaas yan, ay yan yung load natin. So pumunta yan dito sa isang breaker na yan na 63 amps. Diyan yan nakakonect, and yung output niyan ay dito sa katabi niya sa bahay yan breaker, and sumunod dito yan sa toolshed yung pangatlo, and yung breaker dito naman yan yung breaker na galing dito sa ating inverter diyan sa taas yan. So from that point pumasok yan dito. So hindi na ako magkakat ng video para rekta na, para hindi na abala. So from that breaker sa baba pumunta dito. Then yung output niyan, pumunta yan sa input, then yung output niyan sa baba, ayan yung pumunta dito sa ating high power relay dyan sa left and right portion niya. Okay? So dito naman sa baba, yan yung supply galing dito sa ating AC. Yan, galing yan dyan. So pumunta naman siya dito para pag nawala ng kuryente yung ating solar, which is yung red and blue wire, naka parallel connection yan dito sa baba ng natin ng 7-in-1 meter. So pag in-off ko yan, automatic ay maglilipat yan sa AC natin or sa Meralco or whatever kung ano ang service line nyo sa grid. Now to test that, ito kasi hindi ko ma-access through, hindi ko mapapakita sa inyo using wireless operation dahil yung cellphone ko gamit ko, nandito yung application. So ngayon pwede naman yan i-manual. Papakita ko lang. Pag in-off ko ito dyan, pag in-off ko yan, seamlessly lilipat yan sa ating AC. Dito magkakaroon yan ng consumption dyan sa taas. Yan. Sa ngayon naka 0-0 yan. So kanina pa itong umaga, ay makikita nyo naman dito sa time dyan sa baba. Yan, meron dyan 7 hours and 33 minutes, and sa baba naman na kilowatt hour ay naka 3.187 kilowatt hour na tayo. Yan yung natipid natin using our solar. Diyan sa taas yung real time na wattage na ginagamit natin dito sa toolshed, yung voltage and yung amps. Sa amps 1.75. So yan, gumagalaw. Yung power factor makikita din dyan 0.86. Yung hertz 59.5, and yung degree Celsius 36, and yung time and kilowatt hour. So maganda ang app na ito dahil mamomonitor mo through your cellphone, and also sa cellphone mo pag in-off mo yan, automatic ay
lilipat yan. So but this time i-manual muna natin. So i-off ko ito. Pag in-off ko yan, pansinin nyo may tunog yan dito, magkiklik yan, pero hindi tayo mawawala ng kuryente. Lilipat lang yan at yung consumption ay lilipat sa AC. Okay, let's try that. Off. Yun, off na siya. And dito, yung normally closed, normally open ay nag-activate na. And this time, nandito na yung ating consumption. Okay, so yung 330 watts ay gumagana pa rin, pero sa ano na, sa grid na natin yan. And yung ano natin dito ay naka-off na. Ganon yung sequence niya. And yung connection ay ganon lang din kadali. May mga videos akong ginawa nito. Ilalagay ko lahat sa description box para maano nyo, mapanood nyo at mapag-aralan nyo pa. Meron din ako niyang mga diagram para mas lalong makatulong. So ngayon, kapag in-off ko yan, i-on ulit natin, on natin. Yun, lumipat na siya seamlessly. Walang kurap yan. Yung mga bata nagko-computer sa baba. So continuous lang ang supply. So dito 0 na siya yung wattage. So dyan sa kilowatt hour, yan pa lang yung nagagastos natin sa buong araw, 0.20 kilowatt hour, dahil the whole day naka solar tayo. Yan, kaya 3.195 kilowatt hour yung nagastos sa solar natin. And yung ano natin dito, yung voltage ng battery is nasa 13.1 volts ba siya. Yan yung amps na hinuhugot, 11.3. And yung natin dito sa kabila, yung tinatawag nating yung harvest natin, ayan, 14.23 amps yung hinuhugot sa panel, binibigay sa battery. And yan yung voltage, 13.1, 34 degrees, so on and so forth. So puno pa siya. And dito rin makikita natin 14.6 amps. Yan yung binibigay pa ng panel sa atin. Okay, so sana ay nakatulong at naibigay natin yung hinihiling ng nagre-request sa atin. So maganda itong ginagamit natin. So also, pwede niyo rin yung in the future ay gagawa din tayo ng video. Pwede niyo yung gamitan ng remote. Kung gusto niyo nare-remote yan, nilagyan ko yan ng remote na saan ko kaya nailagay dito. Anyways, wait lang. Ito, ginamit ko to. Yan, meron pa nga siyang wire. Ginamit ko to activate kung paano ang pag on off niyan. Yan, ino-off ko lang, ino-on ko lang, and then dito ko lang yan connect. Diyan. Pero ngayon, dahil madalas wala tayo dito sa tool shed, kaya minarapat ko na i-wireless operation. So yan, siguro mamaya may papakita ko rin sa inyo sa dito na kung paano naman ito ina-access sa cellphone at paano siya ino-on and off using your own cellphone. So nandito tayo sa cellphone natin. Pasok tayo dito sa application ng na to, yung ginagamit nating ammeter. So yan, pag nakapasok kayo dyan, dito makikita natin yung details na nakikita natin doon sa ating ammeter. So dito, yan dyan yung voltage, yung current, and yung power, yung wattage nya, yung energy, the kilowatt hour, the power factor, voltage factor, yung temperature. Meron din ito ditong timer, yan sa baba. Pag clinic natin yan yung timer dyan. So naset ko yan to activate na mag-on at 9 AM in the morning from 24/7 or Monday to Sunday, and mag-off siya ng 6 PM ng gabi. So yan, rotation yan. Then dito meron siyang kulay red yan na power. Kapag in-off natin yan, inactivate natin yan, mag-o-off yung natin, supply ng solar, and seamlessly lilipat yan sa AC. So yun lang naman ang nito, ang application dito sa cellphone natin. Kapag
off mo yan wirelessly. And also kung nasa labas ka, malayo ka, kahit saan kang lugar, basta may internet o may data ka, ay mai-activate mo yung power on and off niya. So kung makikita mo na malolobat na yung battery mo, you can activate na i-off yan para lumipat sa AC. Or kapag puno naman yung battery mo, you can switch on again para magamit mo yung solar mo. So yun lang ang nito. Dito pwede mo rin siyang i-activate dyan. May on off mo din yan dyan sa labas. Ganun lang naman ito ka simple ang nito, ang operation. So yan. Also dito pala sa sunod ay i-take up din natin kung paano ito ini-install sa ating cellphone, paano yan kino-connect through Wi-Fi para ma-access mo yung yung ammeter mo. Okay, so let's go back to our power wall. So ito yung AC. Ito yung isang paraan na paggamit kung AC ang AC ang coil mo. Meron ako nitong DC na high power relay na DC 12 volts. Meron naman itong 24 volts and so on and so forth. Pero ang gamit natin is 12 volts. Ito naman ay AC ito. So doon sa nagre-request, ito yung connection niya. Sana na-explain ko ng maayos. Ulitin ko na lang uli. Yung itaas ay yung load natin. Yan yung load. So yung load natin ay papasok yan sa baba sa mga breakers dito hanggang papunta dyan sa dalawang breaker. Kung gusto nyo pang dagdagan, pwede naman. Then dito sa baba, yung red and blue, ay yan yung coil na 220 volts. Dito din yan nakakonect sa baba nitong output nitong ating 7-in-1 ammeter na yan. Yan. I don't know, kalimutan ko kung 7-in-1 yan, basta that is meter, energy meter. Now, yung output niyan, sinabay ko yan. Yung output niya pumunta dyan sa coil to activate yung shifting, yung pagta-transfer. Now, itong naman sa baba, yan, yung black and red, yan yung output na galing din dito sa ating meter. So dalawa ang nakakonect dyan, yung sa coil at yung output nya pumunta dyan. So kapag naka solar, nakababa yung nya, yung coil nya is naka-activate, kaya naka solar siya. Pag umakyat naman yan, dito naman yan sa baba, which is na nakakonect dito sa ating AC. Yan dyan. So kaya ang reading ko dito dyan sa kilowatt hour, dyan ako nagre-reading, bayaran yan, hindi yan libre. So dito naman, ito naman ang nalilibre natin, yung nasa baba. Yan. So sana ay nakatulong at hindi na ako nag-cut ng video, tuloy-tuloy lang para ko lang sa inyo, mai-share yung connection ng 220 volts AC na high power relay. And panoorin nyo yung mga nakalagay dito sa description box. Ilalagay ko lahat yung mga video regarding sa 12 volts and other connections na ginamit ko dyan sa high power relay na yan. Napakagandang gamitin, napaka safe and napakalakas. That is 80 amps ang kayang i-handle ng high power relay na yan. And ang isang advantage dyan is seamless. Walang corrupt yan ng pag-transfer sa ating from AC to solar, ay walang corrupt talagang So nakakatulong at mapoproteksyonan yung mga appliances natin, such as like yung computers. So yan lang po, at maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay may naibahagi akong kunting kaalaman sa inyo, and maraming salamat sa patuloy ninyong pagtatangkilik ng video natin. So once again, as always, thank you very much guys. God bless and keep safe. Bye.